Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibyo natin nako, lagot na, matindi na to. Former PRRD sinampahan ng kaso sa Korte Suprema. DP Sara PRRD umusok sa galit. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung di ka pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. Eto na, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kabayan, bago po natin muling i-play ang video ito, eto, may i-share po ako sa inyo, talagang magugulat kayo. Nako po, hindi pa man nagsisimula ang eleksyon, no? Nako, yung ating mga kandidato mga kabayan, bilyones na po ang ginagastos sa mga advertisement po nila. Ito, may dalawa pong kandidato mga karibyo natin na bilyones po ang ginastos na. Ayon po ito sa News 5. Sabi dito, dalawang senatorial candidates gumastos na ng mahigit 1 billion sa ads. Yan mga kababayan ang report. Hindi pa man nagsisimula ang campaign period para sa 2025 elections, dalawang senatorial candidates na ang gumastos ng mahigit 1 bilyon pesos para sa advertisement spots sa telebisyon at radyo, ayon sa isang report. Batay ang datos sa nakuha ng Philippine Center for Investigative Journalism mula sa Nielsen Ad Intel. Yan mga kababayan. Aba, ano po ang masasabi nyo dito? Galante, no? Ganyan pa. Kaya talaga walang mahirap, no? Walang mahirap na kumakandidato bilang sa national position. Why? Kasi kung wala kang 1 bilyon, tingnan, no? Diba? Wala kang 1 bilyon, hindi ka talaga makikilala ng tao. Diba? So yan mga kababayan, ha? Dalawa na po. Mark these 2 candidates mga karibyo natin. Kasi ito ang isaksak natin sa utak natin, ha. Ito po ang isaksak natin sa mga utak natin, mga kababayan. Bakit po sila gumagastos? Bakit po sila gumagastos ng bilyones just to have that position? Di ba? Kung wala po silang personal na interes. Aba, di ba? Bakit? Kung public service po ang talagang pakay mo just to serve the public, why are you going to spend, no? Billions? Kung yung bilyones na yan, total public service naman yung gusto ninyo, ibinigay nyo na lang yan sa mga mahihirap, directly or indirectly. I mean, pera man yan or ano man gusto nyo, di ba? Napakinabangan na po sana yan kung public service po ang inyong gustong gawin sa inyong buhay. So, di ba? O, ano ngayon? Mga kababayan, dapat ba nating iboto ang mga tulad nitong mga kandidato na ito? Para makuha ang isang posisyon, kailangan gumastos. Ngayon pa, hindi pa nagsisimula, posible pang lumaki yan. So, posible pang maging trillions yan. Diba? Nothing is impossible. Diba? Posible pang maging trillion yan. O, saan nila kinuha ang perang yan? Sabihin natin sa kanila. Diba? Or sa mga kaibigan nila. Pag nanalo ang mga ito, siyempre, tatanaw yan ang utang na loob, mga kababayan. Alams na. Wala tayong patutunguhan sa mga ito, mga karibyo natin. Bumoto po tayo ng walang bilyones, mga karibyo natin.
Nagigigil ako mga kababayan kasi parang dito pa lang sa ads, binibili na nila yung posisyon eh. Diba? Yung nakakapanggigil. Well, anyway, ito pa. Manggigigil pa kayo dito. Pasensya na, kailangan ko rin i-share ito mga karibin natin bago simulan natin yung video, no? Eto mga kababayan, si President Bongbong Marcos Jr. Aminado si President Bongbong Marcos Jr. na suboptimal o hindi perpekto ang pinasang national budget para sa taong ito, sa taong ito. Yan. Gayon pa man, siniguro ng Pangulo na nireremedyohan na nila ito. Nako. Anya, hahanapan nila ng savings para maibalik ang pondo na nawala sa National Expenditure Program. Kabilang na ang mga programa sa edukasyon, kalusugan at pabahay. Nako. Tingnan nyo mga basic needs. Education, health, no? Shelter. 'Di ba? Basic needs. 'Yun pa talaga. Isa na rin dito ang pondo para sa branding ng Department of Tourism. Di nga. Ayan na kabayan So, hahanapan po ng savings. Aba, may savings pala ang ating bansa. Pero butang tayo ng utang. Baka savings ng ibang bansa, uutangin natin. Diba? Alin man sa dalawa, dehado pa rin ang masa. Diba? Ay, nako. Ibig sabihin ba, uutang tayo? Or may savings talaga ang ating bansa? No? Well, anyway, I just want to, i-share lang sa inyo para malaman nyo rin, mga kabayan, na yan, re-remedyohan. Re-remedyohan po ng Pangulo yung mga nawalang pondo. So, hahanap daw sila ng savings. Yan, good luck. Good luck sa ating mga ordinaryong Pilipino. Okay? So, ito mga karibin natin. Sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Ito, breaking news. May isang grupo na nagsampa ng kaso laban kay dating Pangulong Hoy, sino kaya yan, sa Korte Suprema. So ano ang ikinaso at sinong grupo na naman ito na nagsampa ng kaso? Kaya pakinggan natin itong balita ng Teleradyo Serbisyo. Bigyan po natin ang balita. Sa oras na 13 minuto bago mag-alas 11, disbarment complaint laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, inihain ng grupo ng karapatan at pamilya ng biktima ng extrajudicial killing. Ang flash report mula kay Steve Raz. Itawiting mismong pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killing at human rights group o human rights advocates ang tumulong dito sa Supreme Court ngayong umaga para ipag-dispar o tangkaran ng lisensya bilang abogado si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Napabanggit nga ni Cristina Palabay, Secretary General ng Karapatan, bahagi ang aksyon para mapanagot ang dating Pangulo sa mga paglabag nito sa karapatang pantao. Ang lamang yung ilang detalye maya-maya sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Serbisyo mo sa Supreme Court, Ibran, para Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Okay, so disbarment case. Hindi na sila nakontento. Una, si BP Sara, disbarment case. Ang isinampa sa kanya, si Mr. Larry Gadon, nagsampa ng kaso. Ang abogado na na-disbar. Okay? Bago lang mga talaga, no? Walang magawa sa buhay, kumbaga mga kabayan, no? I-disbar ninyo si former PRRD. Nako naman. Ha? Dating presidente ng ating bansa, i-disbar ninyo. At sinong may pakana? No? Ito ba na namang sila Castro? Hoy, Castro, kung ikaw man ang may pakana nito, tumigil ka na. Diba? Buti nga nakakalaya ka pa. Kahit convicted ka na. Tapos ito pang gagawin mo. Diba? Gusto mo talagang mapadali yung pagkakakulong mo, ha? At tingnan lang natin pag dumating ang araw, no? Ako talaga excited ako, pag
sa pagiging presidente ni Vice President Sara Duterte. Kasi gusto kong tingnan, gusto kong makita, mga kabayan, no? Itong mga hinayutak na ito, kung ano ang gagawin nila. Kasi dalawa kasing naiisip ko pag maging presidente si Vice President Sara Duterte. Let it go or pursue, di ba? Di ba? Kasi nasasabi ko pong let it go kasi si dating Pangulong Duterte hindi naman ganoon siya lumaban, di ba? Hindi niya naman sinisi yung nakaraang administrasyon just to make him clean, di ba? Hindi, walang ganoon nangyari. Kaya posible rin mangyari kay Vice President Sara Duterte kapag nagpresidente siya. Pabayaan na lang lahat nito, mag-focus sa future ng Pilipinas, di ba? Pero dahil nga matapang, ito rin, naiisip po natin, dahil matapang po ang ating Vice President at parang babae, no? Baka hindi kayo palampasin, no? Iba kasi yung ama sa anak, di ba? Kung napalampas kayo, no, ng ama, baka hindi kayo palampasin ng anak. Kaya mag-ingat kayo at ayusin nyo na ang buhay nyo ngayon pa lang. Walang nang lisensya bilang abogado si Mr. Larry Gadon. Gusto rin niya kung anong nangyari sa kanya, ganon din ang gawin nyo kay VP Sara. Nanakot pa siya na pag hindi daw aksyonan ng Supreme Court ang kanyang reklamo na disbarment case, ipapa-impeach niya lahat ang mga member ng Korte Suprema. Okay. Ugag ito, talaga Mr. to eh. Larry Gadon. Now, ano itong karapatan? Karapatan, isa sa mga makakaliwang grupo. Legal ito legal. It's above ground. Legal front, kumbaga. Kumikilos ng open, wala silang itinatago. Kailan ito, mga kasamahan ng makakaliwa. Marami akong experience in dealing with karapatan. Ang pinaka-memorable sa akin yung minor de edad na babae na sumama siya sa armadong kilusan at a young age, siguro mga 12 or 13 years old. Siya po si Jelen Dayung. Very controversial na kaso itong si Jelen Dayung, mga anong year ito? 1998 or 99 na. Nagkaroon po ng inkwentro sa Agusan del Norte between Army soldiers at ang NPA. Sa kasamang palad, si Jelen Dayung, isang minor de edad, natamaan. So ang ginawa ng ating makasundaluhan, niligtas, ni-rescue, dinala sa ospital si Jelen Dayung. And then, nung naka-hospital na si Jelen Dayung sa Army Station Hospital sa Cagayan de Oro, yun pumasok na ang karapatan. Gusto nilang kunin si Jelen Dayung. So, ang DSWD, ayaw naman pumayag. Kasi, dahil minor de edad, si Jelen Dayung, dapat DSWD ang mag-custody sa kanya hanggang ang karapatan, kinasuhan niya ang DSWD. Then si Secretary Gloria Macapagal Arroy Panon. Yun ang una kong experience sa karapatan. Na gusto nilang kunin yung child warrior. Ayaw nilang magamot sa hospital. Okay, to make the long story short, nung nag-decide na ang korte na ang batang si Jelen Dayung i-turn over na sa parents, hindi na sa DSWD. So, in a way, panalo ang karapatan kasi through the parents of Jelen Dayung, makontrol na si Jelen Dayung. And then, yun na, binigyan ako ng trabaho ng aking commanding general noon. I was then a lieutenant colonel na dapat at all cost makuha namin ang simpatya ni Jelen Dayung. So, to make the long story short, nakonbinsi namin si Jelen Dayung na huwag pumunta sa kanyang mga parents. Kasi pag nandun siya, babalik na naman siya sa kilusan. Dahil nandiyan ang karapatan eh. So, bigla nag-decide si Jelen Dayung na magpasakop sa military sa army sa amin. So, inadopt namin si Jelen Dayung. Ngayon, isa na siyang sundalo. Army, I think, Master Sergeant na si Jelen Dayung. Si Jelen Dayung, isang success story ng mga child warriors na nasugatan, pinabayaan ng makakaliwa, gusto pang kunin ng karapatan, mabuti na lang at
tama yung decision ni Dilindong na magpasakop sa amin, sa army. Ngayon, sundalo na siya. Master Sergeant, malapit na rin siyang mag-retire. Ganyan po ang karapatan. Legal front ng mga kaliwa. Eh lang ito, gusto nilang kasuhan kinasuhan na nga. Kinasuhan na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Disbarment. Bakit daw? Dahil daw sa nangyari sa alleged extrajudicial killing. So, bago nyo nga yung gawin, no, yung disbarment na yan, mga kababayan, yung alleged AJK ninyo, patunayan nyo muna. Mahihirapan kayo eh. Mahihirapan kayong i-disbar because you have to justify the AJK. Diba? Kailangan yung patunayan yan. Napatunayan nyo ba sa Senado? Diba? Yun lang ang masasabi ko. Malabo pa. Kayo nga, wag itong mga biktimas di umano ha. Wag po kayong magpagamit dito kay Castro, please lang. Di ba? Anong sabi ni former PRRD? Ano yun? Yung dito lang sa tila ko, hindi ko basta. Yan. Yung ano yan eh, trending yan na words ni PRRD, no? Well, anyway, balik tayo dito sa mga parents, no? Isipin nyo, no? Na kailangan yung patunayan yan, si Castro. No? Castro, kailangan patunayan yan before mo madisbar. Ano ba ito? Eto ha, napapansin kay Castro ha. Kasi tumatakbo po itong senador eh. Baka lahat ng ginagawa niya is just for exposure, no? Kaya kayo mga mainstream media, kayo ang kung mananalo, wag naman sana. Kayo ang magiging daan, no, ng libreng pagkapanalo ni Castro kung mangyayari man. Kasi cover kayo ng cover dyan kay Castro. Ewan ko lang, bayad ba kayo ni Castro? Lahat ng ginagawa ni Castro ay importante sa inyo. Wala namang mas importante kay Castro sa iba pang Makabayan Black, di ba? Na mga attack dog. Well, anyway, maybe it is just part of their stick to the plan, no? Mga kabayan, parte po ang media ng kanilang stick to the plan for information dissemination, mga kababayan, di ba? Ano sa palagay niyo po? Ganun po ang nakikita ko kasi lahat na lang ng bagay sinasawsawan ng mga ito tapos big thing agad sa mainstream media. Parang kino-cover agad, catch up agad ng ng mainstream media. So yan mga karibin natin, sa palagay nyo ang nangyayari dito? Is this scripted for the exposure only? Or seryoso ba talaga sila? Gusto nilang kasuhan si former PRRD at ipadisbar? Well, anyway, charge to experience. Sige, go. Kasuhan nyo na. Diba? Hindi naman natatakot kung mama. Always naman na ready, diba? Kasi, attorney. Marami rin po silang mga attorney, diba? Hindi lang kayo ang mayroong mga attorney dyan. Anyway, mga kababayan, ano man po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Palike po ng video, maraming salamat. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.